investigation itong kasong ito. Save some time. Kasi hindi naman kinakailangan na evaluate pa. 72-hour or the 48-hour period is not necessary. Anyway, Justice, you want to say anything No, first? this is your province. I did comment because we're part of it. Yes, sir. Anyway, the complaint on La Union, Silver Wolves, also has another person of interest besides the named respondent Edvic Yapa. And no, Edvic is the one. Sino ba ang nandiyan sa ano? Wala pa si wala pa. It's just Silver Wolves Corporation. Silver Wolves Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 3019. And the other case is in Davao. It's a ghost project that they started working on 2021. it was supposed to have been completed in 2021, but after the news erupted, they tried to start working on the projects. So they started working on the projects after the scandal had already broken out. So it's really a ghost project. So it's falsification. It's a malversation committed through falsification, through and with falsification. Just to clarify, so the Davao Occidental project was bid out in 2021. It was awarded in 2022, supposed to be completed in 2022, but obviously, according to testimony of the residents themselves, and also upon investigation by the CIDG of the PNP, it was never completed. And the construction that was started there was started only last August of this year. So far, already 3 years since the supposed completion and full payment of the project. So it is clearly a ghost project. On the other hand, this La Union project, again, is a substandard project, again, fully paid, but not yet completed. And just to add to the Ombudsman's earlier statement, we have also received allegations from no less than Mayor Benji Magalong, who alleged that the owner of Silver Wolves Corporation, the beneficial owner, is Congressman Eric Yap of Benguet. So, of course, we will leave that now to the Ombudsman in its ongoing investigation. Sir, para lang po malinaw, ito pong mga beneficial owners ay nakalista na, inirereklamo na po ba natin dito po sa dalawang reklamong ito o hindi pa po? Dito, wala pa po. Wala pa. Wala pa po. This is the first contractor case, no? Actually, the second one, because the first one was, I think, initially referred by ICI regarding SunWest Corporation SunWest, and former Congressman Zaldico as beneficial owner. Tapos sir, dito po sa Davao Occidental, ang beneficial owner din nito ay si Sara Diskaya. No? Opo, si Sara Diskaya po ay beneficial owner after on her own admission that she is the owner of St. Timothy Corporation, which she admitted during the Blue Ribbon hearings. Sir, Ombudsman, if you could tell us, ano na po yung mangyayari ngayon na ibinunyag natin na meron po tayong person of interest? Ano na po yung proseso? Paano po yung investigasyon? Ano yan? It will undergo AMLAC research also. Anti-money laundering research. At yun naman, hindi na pwedeng galawin yun. And depending on the time element here, he was also the chairman of appropriations before, from 2019 to 2022. And we will find out if there were other contracts done by this company when he was the chairman of the appropriations committee. But it's a clear case of conflict of interest. Congressmen should not
partake of contracts should not even be related to the people doing the contracts. Tapos sir, ipakipaliwanag lang po, ano na po yung magiging susunod na proseso dito po sa atin po mga complaint na ito? Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter affidavits. But of course, we can still bring in some additional evidence after their counter affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Sir, para lang po maliwanag sa publiko, bakit wala na po tayong fact-find? Ano yan eh? Yung fact-finding, ano na to, verified petition na to, na-vet na lahat ng documents. It's the Secretary of Public Works who brought it here. And it was also vetted by the ICI. That's why there's already a presumption that all of these things have undergone complete scrutiny. And we will adhere to that. Sir Vince, for the record nga lang po, ilan yung sinampahan sa La Union and Davao Occidental? Yes, Opo. 1, 12 people ang kinasuhan plus the Silver Wolves Corporation for the La Union case. 9 para dito sa Davao Occidental case plus St. Timothy at Sigasara Vizcaya. Walang mga taga-DPWH dito, sir? Puro taga-DPWH. Puro mga taga-DPWH ito. Secretary, to be specific and clarification, how much is the amount involved in that two projects? Yeah, let me just make sure that I get the figures right. To give the information. I'll send the information to you. Kung district yan, it must be below 150. Below 150. Check doon po sa 12 respondents doon sa La Union, ang sabi nyo sa Davao, puro mga DPWH officials. Sa La Union, ganun din. Puro DPWH po. Yes. Bakit wala Besides the construction wala companies. pong mga politiko? Wala pa. Pero nasabi na nga ni Ombudsman kanina, meron silang titignan dahil sa mga aligasyon Na ang beneficial owner. na ang beneficial owner nung Silver Wolves Corporation, yung kontratista, ay si Congressman Eric Yap. Siyempre, sinusubukan nila itago yan. At yan naman ang ating trabaho, ay halukayin ang relasyon o kaya yung pagkakasangkot ng congressman bilang may-ari ng Silver Wolves Corporation. Ombudsman, clarification lang doon sa AMLAC, sir, regarding doon sa petition yung kay Congressman Yap. Hihiling po ba tayo sa AMLAC na mag-freeze yung mga assets? Yes. Actually, marami lang pending ngayon sa AMLAC na freeze orders. May nung ka-file lang sa Court of Appeals. And we will do that. Sir, sorry, may timing ba tayo? Why natin hihiling yung mag-freeze ng mga assets ni Congressman Yap? Well, as soon as possible, kasi person of interest na siya. And may complaint na. Then we will just transmit the cover page to the AMLAC so that they may act accordingly. Cover page because all the identities of the people will be needed by the AMLAC also. Sir, So- Sky Secretary, sir, Vince. Sorry. Yes. sir, clarification. Sir, why at your level, why at your level, hindi pa kayo nagsama sa complaint nyo ngayon ng salary grade 27 top? Kasi I understand the public needs to see na yung mga top level, Yes. hinahabol na rin natin. How do you respond? Unang-una, Lahat yes. to, salary grade 26 pababa. Okay. Unang-una, papaliwanag ko, no? Ang DPWH, pag nag-i-implement siya ng proyekto, decentralized na. In this case, itong dalawang distritong ito, district level below 150 million pesos yung mga proyekto. Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga bidding, lahat ng pag-implement kuno ng mga proyekto, yung pagbayad sa mga kontratista ay nangyari sa level ng District Engineering Office. No, lahat ang pagbayad, ang pag-approve, pag-certify, lahat nangyari. So yun muna yung initial na pwede nating kasuhan dahil yun ang pinapakita sa atin ng ebidensya. Pero, kagaya na rin na sinabi ng ating ombudsman, hindi tumitigil doon ito. Kasi habang nakakakuha tayo ng mga bagong ebidensya at bagong testimonya, pwedeng meron pang mas matataas
at merong pwede din sa labas ng departamento ang masama sa mga kasong ito. Katulad na rin nung na-mention na person of interest dahil nga sa serious allegations of beneficial ownership ni Congressman Eric Yap. So, evidence-based tayo kailangan, pero hindi ibig sabihin, dito natatapos ito. Simula pa lang ito. Secretary, what about in Davao? May politicians ba na possible na involved? Wala pa. Pero, nasabi na rin ng ating ombudsman, depende kung anong makuha nating ebidensya, pwedeng lumabas dito sa mga pangalan nito at pwedeng umakyat pa at lumabas ng DPWH ang pwedeng makasuhan. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think, no, siya pa yung congressman, no, is a beneficial We will owner of the verify, yes. is the beneficial owner of the construction company. Sir, kay Congressman Eric Yap, siya po ba ay, parang ngayon lang din naman talaga siya officially lumabas na pangalan? Ito po ba ay matagal na natin pinag-aaralan? Ano na po sir yung alam natin so far? Ano kasi yan, Eric, magkapatid yan Eric and Edvic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Edvic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya. Yung nakita namin. Sir, ito po yung tinukoy nyo dati. Yun. Na, ito yung one, magkano sir, if you remember? 70 million. 70. 70 million yan. The other one was not yet a congressman, but a congressman now. The other one is Salvador Plato. Congressman for Bulacan. Yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Sir, ito ba yung bank-to-bank transfer? Bank-to-bank transfer. Sir, ano po yung pinatutunayan noon? Na ano nga, na they were enmeshed in the, kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sir, may time period tayo nito. Kung around what year? Yung nakita ko noon, kundi 2020 and 2019, yung Edvic Yap from Diskaya. Si Edvic Yap po ang nagpadala sa mga Diskaya o Diskaya po? Diskaya nagpadala ng pera. On both, sir. On both. Yung kay Congressman Yeah. Taylor. Ganun din. Si Diskaya rin nagpadala. So I have the figures already, sorry. So for the Davao Occidental case, 96.5 million pesos. Para sa La Union, dalawang phases ng project worth 89.7 million each, total of 179.5 million. 179.5 million. Pero split into two contracts worth 89.737 million each. Sir Vince, doon po sa respondents ng DPWH, meron ba po bang incumbent doon? Yes. Meron. Meron na rin wala na sa DPWH. Parang lahat incumbent. Parang lahat ay currently nandun. So, nag-file na kami ngayon ng kasong to at magsisimula na rin kami ng dismissal proceedings against them. Sir, Kagaya nung ginawa natin. Ano yan, kasamahan din namin ng ano yan, investigation based on Republic Act 6713 para we may also file civil forfeiture cases. Kay Justice lang po. Justice, kumusta po yung case build-up natin? Are we planning po ba na mag-file din po sa Ombudsman, sir? Yung mga nakala po natin ebidensya doon sa mga ginagawa ng case build-up. We won't file, they will be filing. Yes. You're assisting each other here. Relationship. Justice, kung okay lang po, sabi niyo po kahapon next week tayo po ay mag-live stream na ng ating po mga hearing. But today, aaralin niyo po ba? Ano po ba yung balak po natin? Lahat po ba ng hearings ay live stream o pili lang po muna? We issued a statement this afternoon. Please refer to that. Yes, it's out already. Sir, for soundbite purposes, TV reporter po. Kung pwede lang. Well, we have to
adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. So, it will take some time to do it, but rest assured that it should be done sometime. Sir, pag sinabi po natin na hihingin natin yung consent nila, kapag hindi po sila pumayag, hindi na po tayo mag-realize. We are studying that. We're studying that. Just sort of push the question. Pero regarding po dun sa live streaming, ito po ba yung sa pamamagitan po ng Facebook page, ng ICI, or government state media po ba? Paano, sir, para mas malaman pa ng publiko paano? That's technical, no? I don't know what the medium, but we will live stream. If I may just add lang on the question earlier about yung filing. I think, alam nyo naman, DPWH is here to support the ICI. We are the ones providing the Data. documents, all the information, especially on ghost projects, no, or very substandard projects like the one in La Union. Ngayon, ang napagkasunduan po namin is pagka itong mga proyektong ito, na halimbawa itong La Union, itong Davao at iba pang mga proyekto na makikita natin to be either ghost or substandard, ang DPWH po will be filing the verified complaint para po mas mapabilis yung proseso, no? Para mas mapabilis at we will do away na nga, sabi nga ni Ombudsman, with the fact-finding. Para wala ng step. validation. Yes. Para Kasi wala may ng presumption of validation. regularity na lahat ng data nila. Yes. So yun po, this is meant to really speed up the filing of cases para, alam nyo naman, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo natin na kailangan mabilis na talagang mapanagot yung mga dapat managot. And this will also speed up the efforts to get the money back, no? Na initiate na rin po ng ating ICI, ni Justice Andy, at ng ating Ombudsman. So, paraan para bumilis ang proseso, no? Para kumbaga less one step ito. Ombudsman, how long it will take yung PI? PI, well, 60 days should be a long time here. Kasi counter affidavit lang kailangan dyan eh. Counter affidavit lang. Kung hindi namin dadagdagan ng ebidensya yan, kung wala kami dadagdag, diretso na yan. Resolution na kagad yan. Sir, tama ba dito po ipi-PI ito o i-deputize din po natin? Depende nga. Titingnan namin ng ang salary grades tsaka yung ibang allegations kung nasa jurisdiction ng RTC or Sandigan Bayan. May Vince po. Sir Vince, may mga nakapila pa po ba tayong case na Madami. naisasaka? Madami po. Sunod-sunod na po ito, no? Alam niyo naman. 421 ghost projects. Yun ang suspected natin na 400 plus. Yan po, nakikipagtulungan na po tayo sa ICI kay former General Azurin at sa kanyang team. At tuloy-tuloy po ang ating pag-build up ng mga kaso. So, siguro sa mga, makikita nyo na sunod-sunod na po itong pag-file ng mga kaso. Sir, ganun din po yung magiging proseso o unahin muna yung mga DPWH officials? Depende po lahat sa ebidensyang makakalap natin. No, depende lahat sa ebidensya. Itong silver wolves, baka dito namin pag-aralan kasi pag nakita namin yung connection with the persons of interest, Eric or Ed Vic Yap, baka dito i-file sa Sandigan Bayan. Depende sa makita namin na connection. Sir, clarify lang po. Ito po yung mga case na pinafile niyo is for the interest of the taong bayan na mabalik po ang pera ng Yes, taong bayan. yes. Ano yan eh? One of them is restitution, kung voluntary, yung isa naman dyan, asset preservation, para hindi mawala yung pera. Okay? Thank you. Additional question lang po regarding kay Senator Joel Villanueva. Since si former Ombudsman Marcos po, nag-grant niya yung motion for reconsideration ng Villanueva na nireverse po yung 2016 dismissal order. Ibig sabihin po ba nito ay pwede rin po kayong mag-issue ng order yun para i-dismiss si Villanueva based naman po sa mga current allegations? Pag-aaralan ko. We'll see what's the more decent thing to do. We want to be decent here.
Sir, nakipag-usap po ba kayo kay Senator Joel Villanueva? Hindi. They Hindi. nag-reach out? He tried to reach out to my brother who sent me a text message containing the supposed reversal done by the Ombudsman Martires. But they only did it now. After all the talk, all of us thinking that this order still had to be enforced, suddenly they come up with this. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Sir, tomorrow mag-uusap kayo ni Senator Joel. Mapupunta ako ng Senate bukas for the budget of the Ombudsman of our office. Okay, thank you. Thank you, Emperor. Yeah. Thank you.